Hello mga ka-mushroom, welcome back to our channel, ang Dave Channel, ang kumikitang pangkabutihan. Sa video ito ay i-update ko kayo sa resulta ng aking experiment sa pagpapatubo ng Milky White mushroom at ibabahagi ko din sa inyo dito sa video ito ang tamang procedure ng pagpapatubo ng Milky White mushroom. So, sana tapusin yung panoorin ang video na ito. Okay, so let's get started mga ka-mushroom. Few inches later. Itong kabuteng ito ay tinatawag na Milky White mushroom or also known as summer mushroom. It's a long size, white and attractive mushroom and it is originally grown in India. It's a tropical mushroom and can be grown into different types of cellulosic waste that can be used as basal substrate tulad din sa mga substrate na ginagamit sa pagpapatubo ng oyster mushroom. Minutes later. Ito yung isa sa mga fruiting bag substrate na ginawa ko originally for oyster mushroom production pero tinaniman ko siya ng Milky White mushroom. Ang formulation ng substrate ay 58 kilograms coarse sawdust, 20 kilograms rice hull, 20 kilograms rice bran, 1 kilogram brown sugar at 1 kilogram lime powder. Ang ginamit na fruiting bag substrate dito ay na-sterilize siya ng 8 hours tulad ng pag-sterilize din sa mga fruiting bags na ginagamit sa pagpapatubo ng oyster mushroom. Ang sterilization process ay napakahalaga para siguradong walang contamination during inoculation during spawn running mga ka-mushroom. Materials needed: encasing the basal substrate of Milky White mushroom, gagamit tayo ng isang maliit na plastic basket. I-recycle lang natin ito mga ka-mushrooms. In addition to that, gagamitin din natin itong composted na dahon ng saging na supposedly ay para sa Wolvariella mushrooms natin. Pero dahil wala pa tayong nabiling seeds ng Wolvariella, gagamitin muna natin sa Milky White mushroom casing. Ito rin ay gagamitin nating pang casing doon sa ibabaw ng basal substrate natin. So mga ka-mushroom, ikakat natin itong substrate na ito sa equal parts, 2 equal parts. Gamitin natin yung kutsilyo para pang-cut. So makikita nyo doon sa gitna ng ating kinat na fruiting bag substrate na may mga may silya ng tumutubo. So ayan, lalagyan natin ng dahon ng saging sa bottom part ng ating plastic basket. Iayos ng mabuti. Dagdagan pa natin mga ka-mushrooms. Ayan. So walang amoy itong composted na dahon ng saging. Ayan, so we will arrange it properly. At ilagay na natin yung half ng ating basal substrate sa loob ng plastic basket.
At siguraduhin alisin muna yung plastic cover mga ka-mushroom. That is to allow also exchange of air between or gases between carbon dioxide and oxygen. Next ay yung half naman. Be careful lang mga ka-mushrooms para hindi maputol yung tumutubong pinheads doon sa ibabaw ng basal substrate natin. Ano nga ba ang casing mga ka-mushroom? Ang casing is covering the top surface of the bug after spawn run is over. And why mushroom casing is important? Mushroom casing is a non-nutritious moisture retaining layer to spread on the top and bottom of mushroom substrate. It helps in converting the vegetative phase into fruiting stage. Ano nga ba ang mga characteristics ng good casing? A good casing should have a good water holding capacity. Second, a good casing is capable of releasing harmful gases during cropping. Number 3, a good casing should be free from harmful microbiota or microorganisms. Number 4, a good casing should be slightly alkaline in pH. And number 5, a good casing should be properly decomposed. Years later. After 7 days na paghihintay natin, the milky white mushroom grew into its full size and pwede na natin itong i-harvest. I-twist lamang ang stem nito para maalis doon sa pagkakadikit doon sa substrate mga ka-mushrooms.
At sana may natutunan kayo mga ka-mushroom sa ating video ngayon. And if you are new to this channel, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para mas updated ka pa sa mga panibagong videos na aking i-upload. And wag din kalimutang i-share at mag-comment at mag-suggest. And always remember mga ka-mushroom to always keep the flame of your passion and interest burning. So hanggang sa muli mga ka-mushroom, bye!